Isang gabi, isang kontrata at 5 milyong piso. Yan ang halaga ng kalayaan ng pamilya ko mula sa utang. Ang kapalit, maging peking asawa ng isang antipatiko. Mailap at misteryosong CEO na si Ethan Lopez. Madali lang ang plano, magpanggap sa harap ng media ng pamilya niya at ng buong mundo. Pero paano kung sa pagitan ng mga peking ngiti at nakaw na tingin, unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya? At paano kung sa likod ng kasalang ito, may isang madilim na sekretong wawasak sa puso ko? Handa ka bang panindigan ng kasal na nagsimula sa kasinungalingan? Kung ang pag-ibig na naramdaman mo ay naging totoo. Si Jane Di Makulangan, isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang encoder. Responsable, mapagmahal sa pamilya, ngunit may mababang kumpiyansa sa sarili dahil sa hirap ng buhay. Si Ethan Lopez, ang gwapo, mayaman, ngunit malamig at misteryosong CEO ng Lopez Holdings. Mailap sa media at may malalim na sugat mula sa nakaraan. Si Clarissa, ang ex-girlfriend ni Ethan, na biglang babalik upang manggulo. At si Aling Marta, ang may sakit na ina ni Jane na siyang dahilan kung bakit niya tinanggap ang kontrata. Sino ba naman ang tangang tatanggi sa 5 milyong piso? Yan ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko habang nakatitig ako sa lalaking nasa harap ko. Nakaupo siya sa isang mamahaling swivel chair. Suot ang isang itim na suit na halatang milyones ang halaga. Siya si Ethan Lopez, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko bilang encoder. Gwapo, matangkad, perpekto ang panga, pero ang mga mata niya, singlamig ng yelo. Bakit ako, sir? Halos pabulong kong tanong habang nakakuyom ang mga kamay ko sa ibabaw ng tuhod ko. Kinakabahan ako. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ipatawag ka ng big boss na penthouse office niya? Hindi para sisantihin kundi para alokin ng kasal. Inayos ni Ethan ang kanyang salamin at tinitigan ako ng diretsyo. Simple lang, Jane, I need a wife. Immediately. My grandfather is controlling my inheritance and the only way to get it is to settle down. At ikaw? Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng nanay mo at sa mga utang ng pamilya mo. Nabasa ko ang profile mo. Walang sabit, tahimik at madaling utusan. Suwak sa qualification ko. Napakagatlabi ako. Masakit ang pagkakasabi niya na madaling utusan. Pero alam kong totoo ang sinabi niya tungkol sa nanay ko. Lumalala ang sakit sa puso ni nanay. At kapag hindi siya naoperahan sa loob ng 3 buwan, baka mawala siya sa akin. Ang mga kapatid ko naman, nabaon na kami sa patubuan ng Bombay. 1 taon lang, Jane. Pagpapatuloy niya habang inilalagay ang isang makapal na dokumento sa mesa. Magpapakasal tayo sa huwes. Titira ka sa kondo ko. Haharap tayo sa media kapag kailangan. After 1 year, magsisettle tayo ng divorce o annulment ng tahimik. At ang 5 milyon, sa'yo na. Buong buo. Tinignan ko ang kontrata. Parang kumikinang ang salitang 5 milyong piso. Ito na ang sagot sa mga panalangin ko. Pero bakit parang may maling pakiramdam sa dibdib ko? Walang mancha sa dangal ko, sir. Tanong ko at sinisigurado na walang physical obligations. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Isang ngising nakakairita, pero aminin ko, nakakagwapo. Huwag ka mag-alala. You're not my type. Hindi kita gagalawin. Business is business, Jane. Huminga ako ng malalim at pinirmahan ko ang papel. Hindi ko alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng pagbabago ng takbo ng buhay ko at ng pagkawasak ng puso ko. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa loob ng 2 linggo,
Opisyal na kaming kasal ni Ethan Lopez. Walang malaking handaan, walang magarang gown. Isang simpleng civil wedding lang na dinaluhan ng 2 saksi na tauhan din niya. Pagkatapos noon, dinala niya agad ako sa kanyang penthouse condo sa Bonifacio Global City. Pagpasok ko pa lang, nalula na ako. Mas malaki pa ata ang sala niya sa buong bahay namin sa probinsya. Kulay gray at puti ang paligid. Walang kabuhay-buhay, parang hotel. Dito ang kwarto mo. Anong malamig na boses ni Ethan habang itinuturo ang isang pinto sa kaliwa. At eto naman ang kwarto ko. Huwag kang papasok sa kwarto ko na walang paintulot. At higit sa lahat, walang pwedeng makaalam sa setup natin. Kahit ang pamilya mo. Naintindihan ko, Sir Ethan. Sagot ko habang hila-hila ang 5 maleta ko. Drop the sir. We are married now. Baka may makarinig sa'yo. Call me Ethan. Utos niya bago tumalikod at pumasok sa kwarto niya sabay sara ng pinto ng malakas. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng marangyang sala. Napaupo ako sa malambot na sofa. Ligtas na si nanay. Naibigay na ni Ethan ang kalahati ng pera at kasalukuyan ng inaobserbahan sa pribadong ospital. Dapat masaya ako, di ba? Pero bakit nakakaramdam ako ng matinding lungkot? Parang ibinenta ko ang kaluluwa ko sa isang demonyong mayaman. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nauuhaw ako kaya lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Doon ko nakita si Ethan sa balkonahe. May hawak siyang baso ng alak. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Ang malalapad niyang balikat ay tila may pasa na mabigat na problema. Dahan-dahan akong lumapit. Ethan, bakit gising ka pa? Lumingon siya. Medyo mapula ang mga mata niya. Sa pagkakataong ito, hindi yelo ang nakita ko sa mga mata niya, kundi matinding lungkot. Bakit ka nandito? Matulog ka na, sabi niya pero hindi galit ang tono, kundi pagod. May problema ba? Lakas loob kong tanong. Tinignan niya ako ng matagal. Hinawakan niya ang baso ng mahigpit. Huwag mong papakialaman ng buhay ko, Jane. Tandaan mo, peking asawa ka lang. Ang sakit. Kahit alam kong totoo, parang may sumasaksak sa dibdib ko. Tumalikod ako para bumalik sa kwarto. Pero bago ko nabuksan ang pinto, narinig ko siyang bumulong sa dilim. At isang pangalan ng babae na hindi ko alam kung sino. Clarissa. Isang buwan na kaming kasal at unti-unti na akong nasasanay sa routine namin. Sa gabi, parang 2 estranghero lang kami sa iisang bubong. Pero sa araw, kapag may mga business events o kapag binibisita namin ng lolo niya sa ospital, nagbabago ang lahat. Smile, sweetie! Bulong ni Ethan sa akin habang pinupunasan ang may bahid na sarsa ng gilid ng labi ko. Gamit ang kanyang hinlalaki. Nandito kami sa isang mamahaling restaurant para sa birthday ng lolo niya. Sa harap ng pamilya niya. Si Ethan ang pinakatradisyonal at maalagang asawa. Nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko at ang mga tingin niya ay tila punong-puno ng pagmamahal. Kulang na lang, matunaw ako. Napakaswerte mo sa apo ko, Jane. Alagaan mo siya, ha? Nakangiting sabi ni Lolo ni Ethan. Opo, Lolo. Gagawin ko po. Sagot ko at pilit tinatago ang kaba. Grabe ang kaba ng dibdib ko kapag malapit si Ethan. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango na may halong amoy ng lalaki. Kapag hinahawakan niya ang kamay ko,
Parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Sinasabi ko sa sarili ko, acting lang to, Jane. Huwag kang asumera. Pero paano ko pipigilan ang puso ko kung ganito siya ka-perfect umarte? Pagka-uwi namin sa kondo, agad niyang binitawan ng kamay ko. Parang napaso. Ang sweet na mukha kanina, napalitan agad ng seryosong ekspresyon. Lumuwag ang pagkakabuhol ng korbata niya habang naglalakad papasok. You did well today. Magpapadala ko ng bonus sa account mo bukas. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Salamat. Sagot ko habang unti-unting nawawala ang ngiti sa mga labi ko. Ethan, si Clarissa ba? Siya ba ang dahilan kung bakit mo to ginagawa? Napatigil si Ethan sa paglalakad. Ramdam ko ang biglang pag-init ng tensyon sa silid. Humarap siya sa akin. Madilim ang mukha. Sino nagsabi sa'yo ng pangalang yan? Narinig lang kita nung isang gabi. Utal kong sagot. Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya ay napapaurong sa akin. Hanggang sa sumadsad ang ligid ko sa pader. Nilagay niya ang dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ng ulo ko. Kinukulong ako. Pakinggan mo to ng mabuti, Jane. Bulong niya. At ramdam ko ang mainit niyang hininga. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalang yan kung gusto mong matapos ang isang taon natin ng mapayapa. Maliwanag. Napatangon na lang ako sa takot. Pero kasabay ng takot ay ang kakaibang tibok ng puso ko dahil sa sobrang lapit ng mukha niya. Cliffhanger ng gabing iyon. Napatingin siya sa mga labi ko at sa isang segundo, akala ko hahalikan niya ako. Pero bigla siyang lumayo at pumasok sa kwarto niya. Lumipas ang 2 buwan sa kabila ng pagsusungit ni Ethan. Napansin kong unti-unting nagbabago ang trato niya sa akin kapag kaming dalawa lang. Isang gabi, inabot ako ng lagnat dahil sa pagod sa pag-aasikaso kay nanay sa ospital. Nakahiga lang ako sa kwarto ko, nanginginig sa ginaw at walang lakas para bumangon. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Ethan. Suot pa ang kanyang pambahay at na pantalon. Jane, bakit hindi ka kumain ng hapunan? Tanong niya. Nang makita niyang namumula ako, agad siyang lumapit at hinawakan ng noo ko. Shit, ang init mo! Naramdaman ko na lang ang pag-angat ng katawan ko. Binuhat niya ako at inilipat sa mas malaki at mas malambot niyang kama. Nagdala siya ng malamig na tubig at bimpo. Buong gabi, pinunasan niya ako. Si Ethan Lopez, ang kilalang walang pusong CEO, ay nagpapakain sa akin ng lugaw na siya mismo ang nagluto, kahit na medyo sunog ang lasa. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko habang sinusubuan niya ako. Dahil responsibilidad kita habang nasa ilalim ka ng bubong ko. Masungit niyang sagot, pero marahan ang pagsubo niya sa akin. Kapag may nangyaring masama sa'yo, ako ang mananagot sa pamilya mo. Salamat, Ethan. Ang bait mo pala. Ang bait mo pala talaga kapag hindi ka nakasut. Biro ko. Bahagya siyang natawa. Isang tunay at totoong tawa na noon ko lang narinig. Napakagwapo niya kapag ngumingiti. Doon ko na-realize tuloy na ako nahulog sa kanya. Hindi na lang ito dahil sa pera. Mahal ko ang peking asawa ko. Habang natutulog ako, ng gabing iyon, naramdaman kong may humawak sa kamay ko at humalik sa noo ko.
Salamat, Jane. Dahil sa'yo, medyo gumaan ang buhay ko. Bulong niya. Kinabukasan, mas naging malapit kami. Niyaya niya ako manood ng sine sa kondo. Nagkwentuhan tungkol sa kabataan ko. At pakiramdam ko, unti-unti nang natutunaw ang yelo sa puso niya. Pero kung kailan naman nagiging masaya ang lahat, doon naman darating ang bagyo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga damit ni Ethan sa sala, biglang tumunog ang doorbell. Pagkabukas ko ng pinto, isang magandang babae na mukhang modelo ang nakatayo. Sosyal, maputi at may mamahaling bag. Who are you? Masungit yung tanong sa akin. Ako po si Jane, asawa ni Ethan. Kayo po? Ngumiti siya na nakakaloko. Asawa ha? Ang bagong laruan ni Ethan. Ako si Clarissa. Ang totoo nagmamay-ari ng pusong pinipilit mong makuha. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Clarissa, ang babaeng narinig kong binabanggit ni Ethan nung unang gabi ko rito. Ang babaeng bawal kong pag-usapan. Pumasok siya sa loob nang hindi ba lang nagpapasintabi. Tiningnan niya ang buong paligid at napatawa. So, totoo nga ang balita. Nagpakasal si Ethan para lang sa mana? At ikaw ang napili niya? Halatang pansamantala lang. Umalis ka na kung wala kang kailangan. Lakas loob kong sabi kahit na nanginginig ang boses ko. I have business with my Ethan, sweetie. Sagot niya habang umuupo sa sofa na parang siya ang may-ari ng bahay. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Ethan. Nang makita niya si Clarissa, nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang hawak niyang folder. Clarissa, anong ginagawa mo rito? I'm back, Ethan. I miss you. Sabi ni Clarissa sabay tayo at yakap ng mahigpit kay Ethan sa harap ko mismo. Inaasahan kong itutulak siya ni Ethan o magkagalit ito. Pero hindi. Nanigas lang si Ethan at dahan-dahang hinawakan ng balikat ni Clarissa. Tiningnan ako ni Ethan. Isang tingin na puno ng guilt at paghingi ng paumanhin. Jane, mag-usap muna kami sa kwarto. Pwede bang lumabas ka muna? Pakiusap ni Ethan. Ang sakit. Sobrang sakit. Pakiramdam ko, isa akong basahan na biglang itinabi dahil dumating na ang mamahaling unan. Tumango ako at pinipigilan ng mga luha ko at mabilis na lumabas ng kondo. Naglakad-lakad ako sa gilid ng kalsada sa PGC habang pumapatak ang luha ko. Doon ko natanto ang totoong posisyon ko. Isang peking asawa. Isang binayaran. Walang karapatang magselos at walang karapatang masaktan. Gabi na nang bumalik ako sa kondo. Tahimik na ang paligid. Wala na si Clarissa. Nakita ko si Ethan na nakaupo sa dilim sa sala. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Umalis na siya? Tanong ko habang naglalakad papunta sa kwarto ko. Tumayo si Ethan at hinawakan ng braso ko. Jane, let me explain. Para saan pa, Ethan? Alam ko naman ang totoo. Contract worker mo lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nakakalimutan ang lugar ko. Sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Tinitigan niya ako. May sakit din sa mga mata niya. Hindi ganon, Jane. Clarissa was my fiancé.
Iniwan niya ako noon dahil nalugi ang negosyo ko bago ko itinayo ang Lopez Holdings. Ngayon bumalik siya. May sinabi siya sa akin na nagpabago ng lahat. Ano? Ang kasal natin. Alam ng lolo ko na peke ito mula pa nung una. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Binitawan ni Ethan ang braso ko at huminga ng malalim. Nalaman ni Clarissa mula sa lolo ko. Plano lahat ito ng lolo ko. Jane, alam niyang nabaon sa utang ang pamilya mo at sinadya niyang ilagay ang pangalan mo sa listahan na mga pwedeng pakasalan ko para subukin ako. Ang akala ko na nauto ko si lolo. Pero ang totoo, pinatulan lang niya ang laro ko dahil gusto niyang makita kong matuto ako na magmahal ang totoong tao. Hindi katulad ni Clarissa na pera lang ang habol. Nalilito ako. So, ibig sabihin, alam ng lolo mo? Bakit hindi niya tayo pinatigil? Dahil gusto niya ako maging masaya sa iyo, Jane. Seryosong sabi ni Ethan. Lumapit muli sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay. Nung una, galit ako nang nalaman ko mula kay Clarissa. Pero nung naisip ko ang mga nakaraang buwan, ang pag-aalaga mo sa akin, ang mga tawa mo, narealize ko na tama si lolo. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Ethan. Jane, ayoko na magpanggap. Gusto kong totohanin natin to. Mahal kita. Tapat niyang sabi habang nakatitig sa mga mata ko. Parang tumigil ang mundo ko. Ang lalaking pinapangarap ko. Ang lalaking pilit kong nilalayuan ng puso dahil natatakot akong masaktan ay sinasabing mahal niya ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at umiyak ako sa balikat niya. Mahal din kita, Ethan. Sobrang mahal kita. Naging masaya ang mga sumunod na araw. Wala nang tago-tago. Sabay kaming kumakain. Magkahawak kamay na naglalakad sa mall. At ramdam ko ang totoong pagmamahal niya. Dinala ko pa siya sa amin sa probinsya para ipakilala kay nanay bilang totoong kasintahan ko na ngayon. Pero ang saya pala sa mundong to, may expiration date kapag may mga taong mapanghimagsik. Isang hapon, habang wala si Ethan dahil nasa isang board meeting, nakatanggap ako ng isang envelope sa mall. Walang nakasulat na sender. Pagkabukas ko, may laman itong mga dokumento at mga larawan. Mga larawan ito ni Ethan at ng tatay ko na matagal nang nawawala. At may isang pirasong papel na sulat kamay mula kay Clarissa. Akala mo ba, mahal ka talaga niya? Tignan mo ang dokumentong yan. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ni Ethan sa isang car accident 12 taon na nakakaraan. Kaya kanya pinakasalan, Jane. Hindi dahil sa mana, kundi dahil sa paghihiganti. Nabitawan ko ang mga larawan. Parang gumuho ang buong mundo ko. Ang tatay ko, ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Ethan. Binasa ko ang police report na kasama sa envelope. Totoo, 12 taon na ang nakakaraan. Ang tatay ko ang driver ng truck na bumangga sa kotse ng mga magulang ni Ethan dahil nakainom ito. Nakulong si tatay at doon na rin namatay sa loob ng bilangguan dahil sa sakit. Kaya pala nawala si tatay noon dahil doon. Kaya pala naghirap kami. At si Ethan, alam niya ba to? Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Ethan. May dalang bouquet ng mga paborito kong bulaklak.
Nakangiti siya. Ang gwapo na mukha niya. Pero sa paningin ko ngayon, para naging isang estranghero siya. Jane! Ang ganda ng araw ko ngayon. May good news ako. Napatigil siya nang makita niyang umiiyak ako at nagkalat ang mga papel sa sahig. Tinignan niya ang mga larawan at ang police report. Agad na nagbago ang mukha niya. Nawala ang ngiti. Napalitan ng matinding takot at pamumutla. Jane, saan mo nakuha to? Utal niyang tanong. Totoo ba, Ethan? Tanong ko at halos walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Totoo bang kaya mo ako pinili sa libo-libong encoder sa kumpanya mo? Dahil alam mo kung sino ang tatay ko? Dahil gusto mong maghiganti sa akin? No! No, Jane! Pakinggan mo ko! Lumapit siya at pilit hinawakan ng mga kamay ko. Pero marahas itong itinaboy. Sumagot ka, Ethan! Alam mo ba nung una pa lang? Isigaw ko habang umaagos sa mga luha ko. Yumuko si Ethan. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na sagot na natanggap ko sa buong buhay ko. Oo. Pabulong niyang sagot. Nalaman ko nung binuo ko ang background check sa mga empleyado ko. Nung una, oo, Jane. Galit ang nararamdaman ko. Gusto ko makita kung anong klaseng pamilya ang sumira sa buhay ko. Kaya kita pinili para sa kontrata. Gusto kitang pahirapan. Gusto kitang makitang nahihirapang tulad ko. Humagulhol ako sa sakit. Ang taong pinagkatiwalaan ko. Ang lalaking binigyan ko ng puso ko ay ginamit lang pala ako para sa isang laro ng paghihiganti. Pero nagbago ang lahat, Jane. Sigaw niya. May mga luha na ring pumapatak sa mga mata niya. Nung nakilala kita, nung nakita ko kung gaano kakabait, kung paano mo isakripisyo ang sarili mo para sa nanay mo, nawala ang galit ko. Napatawad ko na ang tatay mo dahil sa'yo. Mahal kita, Jane. Totoo ang nararamdaman ko. Ayoko na, Ethan. Sabi ko habang pinapahid ang mga luha ko. Tapos na ang kontrata natin. Nakuha ko na ang pera para kay nanay. At nakuha mo na ang paghihiganti mo. Quits na tayo. Kinuha ko ang bag ko at naglakad papunta sa pinto. Hinabol niya ako at niyakap mula sa likod ng napakahigpit. Huwag, Jane! Please, huwag mo naman akong iwan. Mamamatay ako pag nawala ka. Tinanggal ko ang mga kamay niya nang may pinalitad. Ang kasalan nagsimula sa kasinungalingan. Hindi magkakaroon ng totoong kaligayahan. Lumabas ako ng pinto. At sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako babalik pa. Isang buwan ang lumipas simula ng gabing iyon. Bumalik ako sa probinsya namin sa Laguna. Maayos na alagay ni nanay pagkatapos ng operasyon niya. Nagtaka sila kung bakit hindi ko kasama si Ethan. Pero sinabi ko na lang na busy ito sa negosyo at kasalukuyang kaming nag-aayos ng legal separation dahil hindi kami magkasundo. Umiyak si nanay, pero hindi siya nagtanong ng marami. Ramdam niya ang matinding sakit na dinadala ko. Nagtrabaho ako bilang cashier sa isang maliit na grocery store sa bayan namin. Sinubukan kong ibaling ang pansin ko sa trabaho. Pero bawat sulok ng isip ko, si Ethan pa rin ang laman. Bawat pabangong panlalaki na naaamoy ko sa grocery, naaalala ko siya.
Bawat gabi bago matulog, naiisip ko kung kumakain ba siya ng maayos. Kung sunod ba ulit ang lugaw na kinakain niya. Sabi ng utak ko, tama lang na lumayo ako dahil niloko niya ako. Pero sabi ng puso ko, miss na miss ko na siya. Naaalala ko yung gabing inaalagaan niya ako nung may lagnat ako. Ang pagmamahal sa mga mata niya nung sinabi niyang mahal niya ako. Ang totoo, kahit nasaktan ako, hindi ko magawang magalit sa kanya. Hindi ko magawang magalit sa kanya ng matagal. Dahil alam kong biktima lang din siya ng nakaraan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga paninda, may pumasok na isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Tinutulak ng isang nurse at nanlaki ang mga mata ko. Ang lolo ni Ethan. Jane, nakangiting bati ng matanda. Lolo, bakit po kayo nandito? Paano niyo nalaman ang lugar na to? Gulat kong tanong habang lumalapit sa kanya. Pinalabas muna ng lolo ni Ethan ng nurse bago nagsalita. Gusto kitang kausapin, apo. Gusto kong humingi ng tawad para sa apo ko. Lolo, alam niyo po ba ang tungkol sa tatay ko? Oo, Jane. At alam mo ba kung anong nangyari kay Ethan nung umalis ka? Malungkot na umiling ang matanda. Pinasara niya ang Lopez Holdings ng 1 linggo. Hindi siya kumakain. Hindi natutulog. Araw-araw siyang umiiyak sa kwarto niya. Hawak ang unan mo, Jane. Nung nalaman niya tungkol sa tatay mo noon, balak talaga niyang maghiganti. Pero alam mo ba kung bakit hindi niya itinuloy? Napatitig ako kay lolo. Naghihintay ng sagot. Dahil bago ka pa niya alukin ng kontrata, nakita ka na niya sa ospital. Nakita ka niyang umiiyak habang nagmamakaawa sa mga doktor na i-operate ang nanay mo kahit walang pera. Sabi niya sa akin noon, Lolo, gusto ko siyang saktan dahil sa tatay niya. Pero bakit tuwing nakikita ko siyang nahihirapan, mas nasasaktan ako? Tinulungan ka niya, hindi para maghiganti, Jane. Ginamit niya lang ang kontrata bilang dahilan para matulungan ka nang hindi mo nararamdamang kinakaawaan ka. Mahal ka ng apo ko bago pa man niya ma-realize yun. Napatakip ako sa bibig ko. Ang mga luha ko ay muling bumuhos. Pagkaalis ang lolo ni Ethan, hindi ako mapakali. Ang buong akala ko, kasinungalingan lang ang lahat. Pero ang totoo, pinoprotektahan lang ako ni Ethan sa sarili niyang paraan. Natakot siyang aminin ng totoo dahil baka layuan ko siya. At natakot siyang harapin ang katotohanan na ang anak ng taong pumatay sa magulang niya ang siya magliligtas sa natitirang piraso ng puso niya. Anak! Tawag sa akin ni nanay. Nay! Na kanina pa pala nakikinig sa gilid. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng balikat ko. Kung mahal mo ang tao at nakikita mong nagsisisi siya, matututo ka magpatawad. Ang tatay mo, payapa na sa kabilang buhay. Ayaw niyang maging pabigat ng nakaraan niya sa kaligayahan mo ngayon. Nay, paano kung huli na po ang lahat? Umiiyak kong tanong. Hindi kailanman huli ang lahat para sa 2 tao na nakatadhana. Nakangiting sabi ni nanay. Kinagabihan, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Parang nakikiramay ang langit sa gulo ng utak ko habang nakaupo ako sa sala namin. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras at ganito kalakas ang ulan?
Binuksan ko ang pinto at halos mapatigil ang tibok ng puso ko sa nakita ko. Si Ethan. Basang-basa siya ng ulan. Gulong-gulo ang buhok. Walang suot na mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt na basang-basa na. Nanginginig siya sa ginaw, pero ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng may matinding pananakbik at takot. Ethan, anong ginagawa mo dito? Nababaliw ka na ba? Isigaw ko habang hinihilak ko siya papasok sa loob ng terrace para hindi maulanan. Hindi siya nagsalita. Bigla niya akong hinila at niyakap ng napakahigpit. Ramdam ko ang lamig ng katawan niya. Pero ang yakap niya ay punong-puno ng init ng pagmamahal. I'm sorry, Jane. I'm so sorry. Bulong niya habang humihikbi sa balikat ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Araw-araw akong pinapatay ng konsensya ko. Handa akong iwan ang lahat. Ang Lopez Holdings. Ang pera. Ang lahat. Basta bumalik ka lang sa akin. Kahit maging encoder na lang din ako. Basta kasama kita. Napaiyak na rin ako. Hinawakan ko ang mukha niya. Tiningnan ang mga mata niyang pagod, pero tapat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo nung una pa lang, Ethan? Dahil natatakot ako, Jane. Natatakot akong kamuhian mo ako kapag nalaman ko tungkol sa tatay mo. Natatakot akong iwan mo ako kapag nalaman mong sa galit nagsimula ang lahat. Pero sumusumpa ako sa harap ng Diyos at sa harap ng nanay mo. Ang pagmamahal ko sa iyo ngayon ay ang pinakatotoong bagay sa buong buhay ko. Tinitigan ko si Ethan. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang lalaking handang ibigay at ibaba ang lahat ng kanyang pride at yaman para lang sa akin. Wala na ang malamig na CEO. Ang nasa harap ko ngayon ay ang lalaking mahal ko na handang magsimula muli kasama ako. Sira ka talaga. Umiiyak kong sabi sabay ngiti sa gitna ng mga luha. Sino man naman ang lalaking CEO na nagpapakabasa sa ulahan sa probinsya para lang sa isang encoder? Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Tila hindi makapaniwala sa nakikita niyang ngiti sa mga labi ko. Jane, ibig sabihin ba nito pinapatawad mo na ako? Oo, Ethan. Pinapatawad na kita. Sagot ko. Sabi ni nanay, hindi natin pwedeng baguhin ang nakaraan. Pero pwede nating baguhin ang hinaharap natin. At ang hinaharap ko, gusto kong kasama ka. Isang napakatamis at napakagandang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ethan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hinila niya ako, lapit sa kanya at hinalikan ako. Isang halik na puno ng pangako, pagpapatawad at totoong pagmamahal. Ramdam ko ang lasa ng ulan at ng mga luha namin. Pero ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Lumipas ang isang taon. Nandito kami ngayon sa isang magandang hardin sa Tagaytay. Walang media, walang mga negosyanteng plastic. Ang nandun lang ay si nanay, ang mga kapatid ko, at ang lolo ni Ethan. Suot ko ang isang magandang puting gown at sa dulo ng altar, nakatayo si Ethan Lopez. Suot ang kanyang pinakagwapong ngiti habang nakatingin sa akin. May mga luha sa mga mata niya habang naglalakad ako papunta sa kanya. Wala nang kontrata. Wala nang 5 milyong piso na kondisyon. Ang hawak namin ngayon ay ang totoong kasal na binuo sa gitna ng pagsubok at pinatibay ng pagpapatawad. I love you, Mrs. Lopez. At sa pagkakataong ito,
Panghabang buhay na to. Bulong ni Ethan habang isinusot ang singsing sa daliri ko. I love you too, Mr. Lopez. My real husband. Nakangiti kong sagot habang sumasandal sa kanyang malapad na balikat. Ang kwento namin na nagsimula sa isang peking kasunduan ay nagtatapos sa isang totoong walang hanggan. Ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa perpektong sitwasyon. Minsan, dadaan mo na ito sa kasinungalingan, sakit at mga sugat ng nakaraan. Ngunit ang totoong pag-ibig ay may kapangyarihang magpatawad at maghilom. Huwag matakot, magmahal muli. Dahil ang puso na marunong magpatawad ay ang pusong karapat-dapat sa isang tunay na maligayang wakas.